Morning po sa lahat ng nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Binibigyan natin ng parangal at papuri ang Diyos sa tuwing araw ng linggo dahil ito yung tinatawag nating holiday, hindi po holiday. Sa ating mga Kristiyano, ang linggo ay holiday. Ito yung araw na magpupuri tayo at paparangalan, sasambahin ang ating Panginoon. At sa mga pagano, ito po ay, ang tawag nila ay holiday. Wala silang ginawa kundi magsaya, mamasyal, gumawa ng sariling kagustuhan. Pero sa ating mga Christian, ito yung araw na makikisalamuha tayo sa ating Panginoon. Aawitan natin siya, pasasalamatan, at pupurihin dahil ang pananampalataya natin ay para sa Kanya. Dahil alam natin na lahat ng bagay ay galing sa Diyos, lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos, at ito po ay tinatanggap natin sa araw-araw. Kaya marapat lamang na ang parangal at papuri ay sa ating Panginoon. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na pinagmumulan ng aming pananampalataya, pinagmumulan ng lahat ng aming kinakalinga sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa kaligtasan, sa lahat ng tinatanggap namin sa araw-araw na pagpapala, at sa iyong pagkalinga, sa iyong pagmamahal. Kami po ay may kalakasan, may kasiglahan, at may puso na palaging nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At alisin niyo po yung mga bagay na pumapatay ng aming pananampalataya, ang takot, ang doubt, ang mga bagay na pumupukaw sa aming mga mata upang kami ay lumayo sa iyo. Alisin niyo po ito sa amin, Panginoon. Bagkos magkaroon kami ng panahon para sa iyo, pananalangin at pagpapasalamat para sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, tanggapin mo po ang aming papuri at pag-awit at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po tayo po umawit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat, salamat. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ang ibang
nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man O kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na ang Diyos ang ating kailangan, siya ang ating kalakasan, hindi siya nagkukulang, lahat ay kaya niyang gawin. Ano man po ang nararanasan natin sa oras na ito, at ano man ang ating problema, kayang-kayang gawin ng Diyos, na ikaw ay
minsan ang problema. Kayang-kaya ng Diyos na gawin ang lahat para sa iyo. Kaya ng Diyos na Yes, magaling Lord. ka sa Opo. anumang sakit at karamdaman. Siya nga po. Kahit na ang COVID-19 ay hindi makakapasok sa atin. Siya Dahil na kaya ng babasik, Diyos karababamahan niya. na tayo ay magaling. Amen. Hallelujah. Purihin ka. Higit sa aking Kailangan. higit sa aking Karanasan. higit Sa aking isipin, kaya mong gawin. higit Sa aking kainakasan. Yes, Lord. Minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. bawat araw. Bawat Bawat araw ko ay hawak mo. di Nangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Siya nga po. di Nangangamba sa piling mo. Nang mahirap sa'yo. Opo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. higit sa Aking aking kailangan. Higit sa aking karanasan. higit Sa aking isipin, ay kaya mong gawin. higit sa aking kalakasan. Minsan ay hindi nagkulang. higit Sa aking isipin, ay kaya mong gawin. bawat araw. Bawat Araw ko ay hawak mo. di Nangangamba sa piling mo. bawat Araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Siya nga po ko nga. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Opo. Walang Imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible
sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Oh, walang mahirap sa'yo. Nothing is too hard for you. Hallelujah. Luluwalhatiin ka. Sinasamba ang ngalan mo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Patuloy ka naming pinaparangalan. Tunay nga po, wala pong mahirap sa inyo. Wala pong imposible sa inyo. Anumang bagay ay ginawa ng iyong makapangyarihang kamay. Kaya nga po, anumang suliranin, anumang mga difficulties, circumstances, Lord God, mga problema, meron po ang bawat isa sa amin. Wala pong mahirap sa inyo. Lagi sa inyo may solusyon, lagi sa inyo may kalutasan. Salamat, salamat po. Dinedeklara namin sa gawain namin ngayong umaga, minsan pa, patuloy kang matanyag, patuloy kang maluwalhati, patuloy kang manguna. Dinedeklara namin ang bukas na kalangitan sa bawat tahanan ng aking mga kapatid, in the name of Jesus Christ. At tunay kami po'y maibaba at kayo lamang ang siyang maitaas sa aming nga pong mga gawain, sa aming mga tahanan, Lord God. In the name of Jesus Christ. Banalin niyo po ang bawat sa amin nang lagi kaming maging marapat, Lord God. Alisin niyo po yung mga hinaing, mga kabigatan, mga pasanin ng bawat isa. At sino man po may mga karamdaman sa bawat isa, Lord God, sa pangalan ni Jesus, dinedeklara kong himalat kagalingan ay tanggapin po ninyo. Sino mang na-COVID sa pangalan ni Jesus, wala kang lugar, mag-stay sa bawat anak ng Diyos. In the name of Jesus Christ. Ama, maliwalhati kayo sa inyong himalat kagalingan at yung mga hindi pa kami kilala sa inyo, sa pangalan ni Jesus, kagalingang himala, maranasan nila, Lord God, ay maging daan para sila po ay manumbalik sa inyo at tanggapin kayo bilang Lord and Savior ng kanilang ngapong mga buhay. Salamat, ang kinig namin ang umagang ito ay umaga na naman ng tagumpay, umaga na naman ng kabutihan, umaga na naman ng pagpapala. Maraming salamat po. Minsan pa namin idedeklara, walang mahirap sa iyo. Hallelujah! Walang mahirap sa iyo. Mahirap sa iyo. Yes, Lord God. Ikaw ang Panginoon. Makapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Yes, Lord. Walang mahirap sa iyo. Hallelujah. Walang Mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa iyo.
Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Amen! Walang mahirap sa ating Panginoon. Amen! Amen! Ang Diyos po ang magpala sa atin pong lahat. Isang napakagandang umaga sa bawat isa po sa inyo. Sa mga nasa tahanan, gising-gising na. Tayo po ay makinig na sa mensahe ng atin pong Panginoon. Sumandali po nating iwanan yung atin pong mga ginagawa. At tayo po ay sama-samang mag-aral ng salita po ng atin pong Panginoon. Pwede kayo mag-response, pwede po kayo mag-chat, diyan po sa atin pong live sa atin pong online. Purihin po ang dakilang Diyos. Isang magandang magandang umaga po sa lahat, maging sa lahat po ng mga viewers po natin. Na nasa iba't ibang dako ng bansa. Minsan po meron pang nasa labas ng bansa. Mapagpalang umaga po sa inyo. Dinedeklara ko po ang bukas na langit ay atin pong kumbaga may experience sa kanya-kanya nating mga lugar at maging maayos yung ating pong mga signal, ating pong mga data, ating pong mga internet at makatapos po tayo ng kumbaga maganda po yung ating pong mga napakinggan at ating pong usapan. Sa ngayon po, ang tema po natin ay God is able. Hinango po natin iyan sa Ephesians chapter 3 verse 20. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang nag-ahari sa atin. Ayan po yung ating pinaghanguan. Actually, na-share na po yan ni Pastor Dan. Na-explain niya po yung A. Explain ko sana yung B, sabi niya, pero hindi po yun ang aking inihanda. Dito po ako nagpunta sa Jeremiah chapter 32 verse 17. Sabi diyan, Lord God, it is you who has made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arms. Outstretched arm. Sabi diyan, nothing is too hard for you. Or sa ibang salin, nothing is too difficult for you. At sa verse 27, o sa Tagalog po, si Jeremiah ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Sa 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Sa ibang salin, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sa ibang salin, nothing is too difficult for me. Sa wikang Tagalog, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Ang Diyos po ang siya magpala ng mga salita pong iyan na atin pong pagbubulay-bulayan. Sabi nga, think about for a moment, mga kapatid, pag-isipan natin sa mandali. Sabi nga, if God can create something from nothing, He can do anything. Kung Diyos po natin ang siyang lumikha ng anumang bagay o isang bagay mula sa wala, may magagawa po siya. God is able. If God can create the entire universe in 6 days, there is no problem that you have that He cannot handle. Kung Diyos po ay lumikha ng sansinukob o sanlibutan sa loob po ng ating 6 na araw, mga kapatid, wala pong problema na mayroon tayo na hindi niya kayang malutas. Sabi nga ng isang awit, there is no problem too big, He cannot solve it. That He cannot solve it, mga kapatid. Sabi nga, nothing
is too hard for God. Or nothing is too difficult for God, mga kapatid. Kaya nga po ang title natin, share na wala, ayaw. Ayan. Nothing is too hard for God. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. Sino pa naniniwala sa atin na nothing is too hard for God? Amen. Amen. Lahat po tayo. Kaya kung meron po tayong pinagdadaanan, anumang circumstances o anumang kahirapan, anumang difficulties, anumang klase ng problema, siyempre, katulad po, number 1, ito nga pong pandemic na ito ng COVID na kinakaharap ng buong mundo. Bagamat yung iba yata mga bansa ay medyo malaya na, no face mask na po sila, like Israel at yung Italy yata malapit na at iba pa mga kapatid, pero sa atin medyo eksperyensado pa natin to. Bawal pang lumabas ng walang face mask at uhulihin pa po tayo. Ano po, at siyempre yung epekto po niyan, yung kakapusan marahil ng pera sa ibang mga tao dahil affected nga dahil sa pandemic yung kanilang nga pong mga trabaho o kaya kanilang mga kabuhayan. Ang iba naman ay yung problema po sa pamilya, meron po tinatawag na dysfunctional. Ano po, may mga kasama sa loob ng tahanan pero merong ayaw kumilos o ayaw gumawa. O maaaring kaya ang iba ay sabihin na natin na meron pong broken family na tinatawag mga kapatid. Pero nais kong sabihin sa inyo, nothing is too hard for God. Nothing is too difficult for God, mga kapatid. Wala pong mahirap sa Diyos. God is able. Siya po ay merong kakayahang gawin. So punta po tayo. Dito po sa binasa natin sa Jeremiah 32, ang context po nito, si Jeremiah po ay ibinilanggo. Ay kinulong po siya sa palasyo habang binabantayan po siya ng tauhan ng haring si King Zedekiah. Na po, kaya po siya nakulong dahil ipinahayag niya ang salita ng Diyos sa bansang Israel na ito po ay sasakupin ng bansang Babylonia. Ano po, ipinahayag niya po na sila po ay magiging alipin ng Babylonia sa loob po ng 7 taon. At si King Zedekiah bilang hari po ay bibihagin din po ng hari ng Babylonia at siya po ay kukulong po doon. Siyempre, ayaw niya po doong maniwala at naging matigas pa po yung kanyang ulo at yun nga po ipinakulong ito pong si Jeremiah. At bakit po ipapasakop sa bansang Babylonia ang Israel, mga kapatid? Dahil una, tinalikuran po ng bansang Israel ang Diyos po natin. Siya po ay sumamba, sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hinalimutan po nila ang Diyos na gumawa ng himala sa kanila o nagpalaya sa kanilang sa Ehipto, mga kapatid. Kaya ang ginawa po ng Panginoon o ang sinasabi po ng Panginoon sa bansang Israel, sila po ay magiging para bang ghost town, mga kapatid. Sila po ay mawawasak, madudurog at maalipin. Pero alam niyo po ba, ang Panginoon po ay nangako kay Jeremiah na after 70 years, ano po, sila po ay, sabi nga, ibabalik ng Panginoon sa kanila pong mga ninuno. Na po, babalik po sila sa kanila pong mga ninuno. Sabi po yan sa Jeremiah 29 verse 10, sabi doon, you will bring you back to the place of your forefathers, I will restore you. Na po, sila po ay muling pagpapalain, sila po ay muling itatanyag ng atin pong Panginoon. At dahil po doon, si Jeremiah ay nagpasalamat na sa Panginoon, kinlaim niya po, pinanghawakan niya po ang sinabi ng Diyos na ito po ay totoo. Bagamat napakahirap po paniwalaan ng panahong iyon na sila po ay re-restore ng Diyos dahil nga po nung time na iyon, ang bansang Israel ay alipin ng Babylonia. Pero, yan po, sabi ng, yan, chapter 32, verse 27, I am the Lord your God, the God of all mankind. Is anything too hard for me? O sa ibang salin, is anything too difficult for me? O walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon. At yung mga kasunod po na verses, mga kapatid, ano po, sa mga talata,
sa verse 17, verse 27, alam niyo po, ni-recall po ni Jeremiah yung mga pangako po ng ating pong Panginoon. Binalikan niya po yung kanila pong mga past experience kung paano pinalaya ng Diyos ang Israel sa pagkakaalipin doon po sa Ehipto, kung paano pinakitaan sila ng Diyos ng kamanghang-manghang mga bagay. Alam naman po natin ang nangyari noon, sila po ay naglakbay at nahati po yung dagat, at habang sila naglalakbay, sila po ay pinayungan o nililiman ng ulap para hindi po sila mainitan, at ng pagkagabi, ang ulap po na ito ay nagiging haliging apoy para naman sila po ay mainitan dahil sa sobrang init. At siyempre, nagpaulan ng mana, pinakain sila ng pugo, ng karne, mga kapatid, at siyempre pinainom sila ng tubig sa pamagitan ng bato at mapait na tubig. Nung hinagis yung baston, ito po ay tumamis. At higit sa lahat, iningatan sila ng Diyos sa lahat ng kanilang mga kaaway. Lahat iyon po ay ni-recall ni Jeremiah. So, ano ibig kong sabihin? Alam po ninyo, every time na tayo po ay nasa difficult situation, every time na tayo po ay nasa mahirap na kalagayan, dapat po pala nating isipin, balikan po natin, i-recall po natin kung ano po ang ginawang matitindi ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kung paano tayong isinalba sa tiyak na kapahamakan, kung paano tayong iniahon sa pagkakalugmok, na kumbaga dati ka nang baon sa iyong pagkakautang, para bang gusto mo nang lumubog sa kahihiyan, pero salamat, iniligtas ka ng Diyos. Lahat tayo maraming experience. Nung June 8, birthday po ni IJ, 16 years old na po siya. Siyempre, kasabay niya po si mama niya. Muli namin binalikan yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Sabi ko nga, double celebration tayo. Sapagkat si IJ, patay na, yung himala ng Panginoon, nabuhay po siya, at ngayon, 16 na taon na po siya. Si Cecil, ganun din po, yung second life sa kanya. Ang sarap-sarap balikan, ang sarap pong sariwain yung ginawa po ng Diyos nung time na yon, na wala kaming pera, pero ipinrovide ng Diyos yung amin pong pangangailangan para merong panggastos na halos 70 to 80,000 pambili ng gamot na po sa labas. At halos close to 200,000 na bill na po para lamang po may uwi ko si Cecil, kasi nailabas ko na si IJ after 4 days. Pero after 8 days, doon ko po nailabas si Cecil. Salamat dahil may nag-iwan ng blank check na po na kung ano o magkano yung aming bill, yun po yung isulat doon bilang kabayaran. So, ang sarap isipin. At marami pa na mga karanasan sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang sarap balikan po yung ganun pong bagay sa panahon na tayo po ay nasa gipit na kalagayan. Makakatulong po iyan, lalo na po sa panahon ngayon na nasa pandemic po tayo. Balikan po natin gaano ba kabuti ang Diyos sa atin noon. Kaano ba kabuti ang Diyos sa atin kahapon? Purihin po ang dakilang Diyos. Kahapon, tayo po ay nag-celebrate ng Independence Day. Mahigit 100 taon na yan, Noong 1898, mga kapatid, nang dineclare ni, sino pa yun? Yung Emilio Aguinaldo. 1898, June 12, mga kapatid. At siyempre, noong 1962, naging June 12 nga po yan. Actually, bagamat ang kalayaan po noon ay July 4, pero noong 1862, dineklara naman po ni Diosdado Macapagal, ni ating presidente noon, na i-celebrate ang Independence Day ng every June 12. Diba? Kung paano tayo po pinalaya sa Spaniard, kung paano po tayo pinalaya sa iba't ibang mga bansa na gustong umalipin sa atin. Kaya iyon, yung inaalala, pinimemorate mga kapatid, kahapon po iyon, Independence Day. Again, nirecall lahat ni Jeremiah. Iyon mga kapatid, pagkatapos nalalahanin ni Jeremiah ang ginawa ng Diyos noong nakaraan sa buhay nila, then the word of the Lord came to Jeremiah. Ito po yun. Verse 26 mga kapatid, dumating po ang salita ng Diyos kay Jeremiah.
At sabi ng verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Is anything too difficult for me? Walang bagay na mahirap para sa akin. Katulad ng ating inawit, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo. Purihin po ang Panginoon. Ito pong context na ito, na nothing is too hard for God, mga kapatid. Sinabi po ito, na nothing is too hard for me, for God, mga kapatid. It is because, sabi nga, nung sinasabi ng Panginoon na you will bring you back to the place of your forefathers, I will restore you. Sa Jeremiah 29, verse 10. Para pong, again, napakahirap paniwalaan nila sapagkat ang Israel noon ay down ang economy. Bagsak po sila, lugmok po sila. Dahil sila po ay alipin ng Babylonia, kaya napakahirap paniwalaan. At ito po iyan sa paningin ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero, alam po ninyo, sa mga taong may pananampalataya, sabi niya, there is nothing too hard for me. There is nothing too hard for the Lord, mga kapatid. Ito pong there is nothing too hard for me. Ang tinutukoy po nito, mga kapatid, ay ang mga pangako ng Diyos sa kanya pong bayan. Nasa tingin ng kanyang bayan ay napakahirap, napaka-imposibleng mangyari dahil sila ay nasa mahirap na kalagayan o situation, mga kapatid. Pero, sabi nga, there is no promise. Wala ba dyan? Wala. There is no promise too hard for God to fulfill. Sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, kung mga gising na po, yung mga kasama po ninyo, there is no promise too hard for God to fulfill. Wala pong pangako ang Diyos na hindi niya kayang tuparin, na hindi kaya niyang ganapin, na hindi niya kayang gawin, mga kapatid. Yan po yung Jeremiah chapter 32, verse 17 hanggang verse 27. Kanina nakita niyo na po yung istorya ni Sarah at Abraham. Ayan. Ito po yung istorya ni Sarah at ni Abraham. Wow, napakaganda naman ang picture. Medyo may hawak na baby. Ito pong dalawang matanda na. Purihin po ang dakilang Diyos. Katulad po ng istoryang ito. Alam naman natin po, si Abraham, noong time po na yan, ay binisita po ng Diyos. Ang Diyos po ay nagkatawang tao. At meron siyang nakita sa chapter 18, sa verse 1 pa lamang, na 3 lalaki. Yun po yung mga anghel. Winelcome po iyon ni Abraham. Dinala po sa kanyang tolda at doon po ay sabi niya, ipag-prepare ko kayo, ipaghahain ko kayo ng inyong makakain. Sagot po nila, kayo po ang bahala. Sana ganun po. Salamat po. Kapag may nag-alok sa atin ng pagkain, ang sasagot lang natin, kayo po ang masusunod. Tahanan niyo po ito. Salamat po. Pasalamatan lang natin. Minsan ay, wag na po, busog po ako, kape po. Hindi. Nakapagkape na ako. Minsan ganun May mga reason tayo, mga kapatid. Pero itong mga anghel na ito, na winelcome ni Abraham, ang sagot lang nila, kayo po masusunod. Salamat po. Ganyan, yung response sila. So, bakit pumunta yung 3 pong anghel na ito, mga kapatid, marahil, para mag-cell group sila. Sila po yung nagkwentuhan. At after po nilang magkwentuhan, mga kapatid, merong salita na binatawan ang isa sa mga anghel, mga kapatid. Una sa verse 9, tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? So, hindi napansin ni Abraham, kilala agad ng 3 ito yung kanyang asawa na si Sarah. Sagot naman ni Abraham, naroon po sa tolda. At dito po sa verse 10, sinabi ng isa, ito po yung word ni Lord, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Minsan ganyan yung mga babae,
Kapag yung asawang lalaki, may kakwentuhan, si babae, nasa likod ng pinto, yun. Pilit na nakikinig, no? Pilit na sumisilip para malaman kung ano yung pinag-uusapan. Siguro may mga lalaki rin pong ganun. Kapag yung mga kababaihan nagtitipon, nakikinig din. So, parang ganyan. Na po, kay picture po natin ang ginagawa po nito pong si Sarah. At sa 11, ang mag-asawang Abraham at Sarah ay perahong matanda na. Yan yung picture nga po natin. At hindi na nga dinaratnan si Sarah. Sapagkat si Sarah po mga kapatid ay isang baog. So, si Lord para pong nagpapatawa din. Ano po mga kapatid? Ang Diyos po natin ay merong tinatawag na sense of humor. Nung time na yan, si Sarah po ay 89 years old na at si Abraham ay 99 sapagkat nung ipinanganak po si Isaac ay 100 na po. Ito pong si Abraham at 90 naman ito pong si Sarah. So nung time na yan mga kapatid na sinabihan sila 89 saka 99 ang edad po nila. Tapos sabi sa kanila next year kayo ay magkakaanak na. Siguro nung nagkaanak na sila, nagka-baby na sila, siyempre hirap na siguro magpagatas itong si Sarah, kaya sabi niya, Abraham, pakaabot nga ang gatas. Siguro ganun, ano po. O kaya naman, kapag pumapasok na sa eskwela itong si Isaac, at susundiin na ni Abraham, sabihin ng teacher, Isaac, lolo mo. Ano kaya sagot ni Isaac? Hindi ko po yun lolo, tatay ko po yun. Ano po, tatay ko po yan. So parang ganun mga kapatid, kung isasalarawan po natin yung pangyayari pong ito. At sabi po, ng verse 12 mga kapatid, lihim pong tumawa. Talagang tumawa si Sarah. At nagwika sa sariling, ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik. So wala na silang desire. Wala nang pagnanasa sila. Pero marahil nung narinig po nila yung sinabi ng anghel na next year pagbalik ko, siguro mga kapatid, nung yung gasing na gasing po sila. Ano po, purihin po ang dakilang Diyos. So bakit kaya tumawa? Ito pong si Sarah mga kapatid. Ano po, purihin po ang dakilang Diyos. Siguro kaya siya tumawa mga kapatid, una, hindi siya naniniwala. Sabi mo sa iyong mga katabi, maniwala ka. Maniwala tayo mga kapatid. Sa kapagkat, sabi ng verse 13, bakit natawa si Sarah? Hindi niya alam, napakinggan siya. At nagsabing, kasi mga anghel yun At nagsabing kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham. Again, bakit po tumawa si Sarah mga kapatid? Isa lang dahilan. Hindi siya naniniwala na siya'y magkakaanak. Pero ang sabi ng verse 14, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Is anything too hard for the Lord? Diba? Katulad po ng Jeremiah 32 verse 17 and verse 27. So tatlong beses na natin itong nakita. Narinig mga kapatid. Yung mga salitang iyan. Is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Diyos mga kapatid? Yung mga salitang inulit-ulit. Ano po, ang tawag dyan ay repetition principle. Yung isang salita na 2 beses inulit, 3 beses inulit mga kapatid, iyan po importante. Iyan po'y mahalaga. Ano po, na wala pong imposible sa ating Panginoon. Wala pong mahirap para sa Diyos. Sabi niya, tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Na po, nakalagay dyan, there is nothing too hard for God. The problem is, mga kapatid, we are too hard to believe. Yan po ang problema po sa atin. Ano po? Hirap tayong maniwala. Sa Diyos, madali Ang problema sa atin, hirap po tayong maniwala. Kaya sabihin niyo po sa inyong mga kasama, sinasabi ko rito sa mga kasama ko, maniwala kayo. Maniwala ka. Yun lang naman ang gagawin natin mga kapatid, ang maniwala. Alam nyo, hindi naman ikaw ang gagawa, ang Diyos ang siyang gagawa para sa atin. Kaya nagiging mahirap ang isang bagay para sa atin, iniisip natin, tayo ang gagawa.
Pero, kung ang Diyos ang gagawa mga kapatid, effortless po tayo. Hallelujah. Sabi nga, yung blessing mga kapatid will come into our life. Katulad nga lang po ng blessing natin sa atin pong lupa, si DC. Tama po ba? Yung blessing natin sa lupa, di ba? Na si Lord naman ang nagtakda. Inallowed ng Diyos na kausapin na yung dating may-ari dito po sa Bulingan, na i-close na, wag na po tayong i-renew. Ano po? At after po nun, ano po, pinag-usapan, pinanalangin na po. Pero pagdating ng first week ng February, pumunta po kami doon, kasama namin dalawang pastor ng BMF, pinag-pray na isa sa mga leaders natin ng BMF, Pastor Rod o Pastor Also, silang dalawa. Inabukasan Friday, pumunta kami doon, sabi sa amin ng driver, naghahanap daw ng babagsakang lupa ang SM, doon sa 4 lane. At pumunta agad kami after 1 hour. Sabi sa amin, sige, magpadala kayo ng truck sa Tuesday. Pero kinabukasan pa lang, tumawag na agad kay Engineer Noli sapagkat sila nakikipag-usap doon, magpadala na raw ng truck. Kaya 4 na truck agad ang pinadala natin. Yun, nabagsakan. Hanggang ngayon, di natin na-expect na ganyan ang magiging kalagayan. Meron na kaming lugar na pinupunta, no? Tayong lahat, meron na tayong lugar na pwedeng maangking atin talaga. Ano pa, di ba? At nag-enjoy na po tayo. Bagamat, siyempre, yung building natin, naparating na yun sapagkat there is nothing too hard for God. Amen. Wala pong mahirap para po sa ating Diyos. Ang kailangan lamang po, maniwala tayo. Ang problema lang sa atin, hindi tayo agad naniniwala, mga kapatid. Ano po? Purihin po ang dakilang Diyos. Ano po? Again, ano po ang sabi sa verse 14 sa wikang Ingles, mga kapatid? Sabi rito, is anything too hard for the Lord? I will return to you next year, and Sarah will have a son. Mga kapatid, kung meron po sa taong ito na ipinangako ang Diyos na hindi nangyari, huwag po tayong ma-discourage. The appointed time is next year. Your next year ay darating na. Your next year is on the way. Amen po ba? Hallelujah! Wala pong bagay na mahirap sa Diyos. Ang kailangan lamang natin ay maniwala, manampalataya sa Kanyang mga salita at matuto po tayong maghintay. Again, wag tayong mawawala ng pag-asa. Ang virus na ito, matatapos din ito. Matatapos din natin ang atin pong CDC venue, mga kapatid. Hallelujah! Ayan, hallelujah! Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya sabihin nyo ulit, huwag kang mawawala ng pag-asa. Darating din iyan sa buhay mo. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, meron pong isang foreigner. Sumakay po siya ng bus, papunta pong Makabebe, Pampanga. Pagsakay po ng foreigner na ito, sa bus, napaka-traffic, papunta pong Makabebe. Ano po, dahil sa kanyang kainipan, tinanong po niya yung konduktor. Sabi niya, "Hey Joe, how long to make a baby?" Yan, yun ang sabi po nitong si foreigner, mga kapatid. Ang ginawa nitong konduktor, tumawa lang. Nakangisi pa, na para bang nakakaloko. Ano po, yung kanya pong pagtawa. So, tinanong uli siya nito pong foreigner, "Hey Joe, how long to make a baby?" Hindi rin po uli umimik. No, natawa lamang po. Ito pong konduktor. Na po. Yun po. So, medyo parang nainis na ito pong foreigner. Kaya siya po ay sumigaw, "Hey Joe! How long to make a baby?" Yan, yun po yung sinabi po ng foreigner, mga kapatid. Sa sigaw na yon, mga kapatid, nagalit din po ito pong konduktor. Ang sabi niya, "Hey! Don't shout to me. I understand what you're saying." Sabi niya, "You ask me how to make a baby?" Sabi po ng konduktor, 9 months. At bigla pong napatay yung Koreano. Napaganon siya. Siguro may dalawang meaning kay Koreano po yun. Ano po, hindi niya naintindihan kasi kala niya, nagtatanong ako kung kailan nabubuo ang baby. Ano po, 9 months. At kung totoo, yung 9 months sa paglalakbay, talagang
mahihirapan po ito pong foreigner po na ito. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, ano po ibig lang pong sabihin mga kapatid? Ano po? Sabihin niyo po sa iyong katabi, kung wala ka pang baby, kung wala pa ang pinapangako ng Diyos sa iyo, ipadadala din iyan ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang mga kapatid, hindi po LBC ang hari ng padala. Ang hari po ng padala ay walang iba. Ang tunay po na hari ng padala ay wala pong iba kundi si Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Na siya po ang tunay na hari ng padala, hindi po LBC. Ano po? Alam po ninyo, again, there is nothing too hard for God. The problem is, we are too hard to believe. Ano ba? The problem are, we are too hard to believe, mga kapatid. Alam po ninyo, minsan, kapag kami nagpipreach ng ang Diyos ay provider, ang Diyos ay giver, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ang mabuti, tayo, amen, amen, amen. Pero pagdating natin sa bahay, nakita natin sitwasyon, may problema, nakita natin mga bayarin, utang, nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Tapos dadating pa si Judith. Ano pa? Sino pa si Judith? Ano pa? Ito pong Bisaya, katulong. Ano pa? Katulong na Bisaya, sabi niya sa kanyang amo, Sir, mapuputulan na tayo ng ilaw kasi Judith na. Ano po? Kasi Judith na. Ayan, purihin po ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ano po? Kaya sabihin po natin, sa ating mga kasama, sa ating mga sarili, huwag tayong matakot. God will provide. Nothing is too hard for God. Amen po ba dyan? Amen. Diba? Nothing is too hard for God. Actually, 3 to, pero ginawa ko lang po 2. Ano po? May 2 bagay po, mga kapatid, na pangunahin kung paano mga mahihirap na bagay sa ating paningin, ano po, ay magiging madali po ito. Ano po, actually, sa paningin lang naman natin talaga, nagiging mahirap, sapagkat sa Diyos, sa ating pong pinag-uusapan, God is able, at nothing is too hard for God, mga kapatid. So, paano po ba magiging madali yung mga hard things, mga kapatid? Hard things become easy on our part. We must, number 1, change your mindset. Na po, yung mga natiin na rin po ni Kuya Jimmy nung Miyerkules po. Iyan. Na po, change your mindset. Ang sabi po ng Isaiah, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. The Lord says, my thoughts and my ways are not like yours. Just as the heavens are higher than the earth, my thoughts and my ways are higher than yours. Sa totoo lang, mga kapatid, sabi nga, gaano ba kalaki ang isip ng Diyos kumpara po sa ating isip. At pipilitin natin na ang idea ng ating Diyos ay isaksak at ating pong intindihin. Sa ating isip, sabi nga, hindi natin talaga kaya. Maliban na lang, palitan natin ang ating isip. Kung ang memory ng ating isipan ay, sabihin natin, 100 MB lang, at sasaksakan mo yan ng 100 gig or kaya 1,000 gig para lamang natin maintindihan kung ano ang plano ng Diyos sa atin pong buhay, mga kapatid, mahirap talaga. Ang kailangan, we must have the mind of Christ. Kinakailangan para maintindihan po natin ito, mga kapatid, mapalitan ang ating isipan ng isip ni Jesus. Kung ako po ay merong installer na software na, ano ba meron? 2017? 2019? Ano po? At gusto po ninyong installan po ang inyong pong computer ng Windows 13 o Windows 10, mga kapatid, hindi po gagana kung ang inyong pong CPU ay Pentium 1. Meron pa bang Pentium 1? Wala na. Sapagkat hindi po compatible ang Windows 13 or installer ng 2017 sa Pentium 1. O kaya kung kayo po ay merong cellphone at lalagyan nyo po ng Bible apps. Ano po, kahit ano pong gawin natin, hindi po pwedeng ma-install ang Bible apps sa 3210
na cellphone. Ang kailangan po mga kapatid ay magpalit tayo ng cellphone. Di ba? Kailangan ang cellphone natin ay medyo itaas natin. Ano po, itaas natin. Android, ano ba? Android? Ano, mga touchscreen, di ba? Mga Note 9, mga ano, mga ganyan. Maraming pangalan ng cellphone, mga kapatid. No, so, ano ibig lang natin sabihin? Change your mindset. And to change your mindset, mga kapatid, you must break your old beliefs. Alam po ninyo, may mga ganitong mga tao eh. Ano po? Sabihin nila, ganito na ako noon pa, di ko na mababago ito. Talagang masungit ako. Mga kapatid, wala akong nakita sa fruit of the Holy Spirit ng kasungitan. Ang nakalagay sa fruit of the Holy Spirit mula sa love hanggang self-control. Ano po? Ayan. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam po iyon. Kaya wag mong sabihin yung ganun pong bagay. Dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Dito na ako namulat, dito na ako pipikit. Alam niyo po yung mga ganong may old mindset, napakahirap pong kumilos ang Diyos sa buhay ng mga taong ganyan. Kung gusto nating magkaroon ng bagong kaisipan, we must break, mga kapatid, our old beliefs. Ang iba, nakakalungkot, Kristyano na, naniniwala pa sa usog. Kaya daw sumakit ang kanyang tiyan dahil may bumati sa kanya. Bakit ganun pa sa inyo? Hanggang ngayon, mga kapatid, naniniwala pa dyan sa usog. Naniniwala pa sa mga pamahiin. Matapos ipanalangin ng 3 beses, 5 beses, wala na. Pupunta na sa albularyo. Nasaan? Ang iba naniniwala pa sa, uy, wag ka magwalis sa gabi kasi lalabas ang swerte. Ano po, uy, wag mong pagpatungin ng pinggan kasi hindi makakapag-asawa. Ang ganung mga pananaw, mga kapatid, mga old beliefs po yun. Na po, yan po'y nakakasagabal. Kaya hindi makakilos ang Diyos sa atin pong mga buhay. Meron po isang lolo, pumunta po sila ng Pantalan, kasama niya po yung 7 taong apo niya. Parang si Calix, 7 taon na po ng May 29. Sila po'y nagpunta roon para mamingwit. Sa kanilang pamimingwit, mga kapatid, habang nanonood si apo kay lolo, kapag nakahuli ng maliit, inilalagay po ni lolo sa plastic. At kapag nakakahuli po ng malaki, itinatapon po ni lolo o binabalik po ni lolo sa tubig o sa dagat ito pong malaking nahuli niya na isda. Kapag maliit, nilalagay sa plastic. Paulit-ulit ng ganon. Hanggang nagtanong ito pong kanyang apo, Lolo, naguguluhan ako sa inyo. Kapag maliit, nilalagay niyo sa plastic. Kapag malaki, ibinabalik ninyo sa dagat. Sabi nitong lolo sa kanyang apo, Apo, alam mo naman, ang kaserola natin, maliit lang. Ay, nako. Di ba? So, ano bang mindset meron pong lolo na to? Di ba? Ano tawag doon? Ano tawag sa mga ganon? Mga kapatid, sinasabi ko po, kung gusto niyo po na malaking himala, na gagawin po ng Diyos sa atin, una, palitan mo kaserola mo. Palitan mo kawali mo, o kaldero mo. Meaning, think big, dream big, enlarge your capacity to receive. Mga kapatid, lawakan po natin. God's capacity to give is bigger. Our capacity to receive. Kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid, palitan na po natin laman ng ating isipan. Mag-isip na po tayo ng mga bagay na malalaki. Ano po? Mula po sa Diyos. Ano po? Kung tayo po ay nagtataglay ng old mindset, sabi nga, it's too hard to understand the purpose and the plan of God in our life. Ano po, mahirapan po tayong unawain o intindihin kung ano po ang layunin at layo ng Diyos sa atin pong mga buhay. Alam niyo po, ang ating pong utak ay meron pong 2 bahagi. Ito po yung tinatawag na conscious mind at subconscious mind. Yung conscious mind is a part of our brain that is responsible for logic and reasoning. Halimbawa, 5 plus 5, ilan? 10. Di ba? 10 plus 10? 20. Pogi si pastor. Ayan. Maganda kayo. Di ba? Ayan, di ba? So, yung logic na, yung reasoning natin. Subconscious mind is a place of our brain where the beliefs, memories, and past experience are restored. So, meron siyang magkaibang lalagyan.
No po, magkaiba sila ng lagyan. Sa harap, sa likod, mga kapatid. Dito po, sa John chapter 11, mga kapatid, noong si Jesus Christ po ay pupunta sa Betanya dahil actually, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Patay na po si Lazaro niyan, nakalibing na po siya. Nasa lubong niya po si Marta. Ano po, at dito po, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. So, ang paniniwala po ni Marta, kung nahandun po yung physical Jesus, hindi namatay si Lazaro. So, ganun siya. Minsan may mga ganyang tao. Kung nandito lang kayo, tay, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kung nandito lang kayo, pastor. Diba? Nga ganyan. Parang ganun si Marta, mga kapatid. Sabi ng 22, kung nalalaman kong kahit ngayon, ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Wow, parang ang taas ng pananampalataya ni Marta. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, wow, di ba? Ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Sagot ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. No, mga kapatid, muling mabubuhay si Lazaro. Sagot niya po iyang kay Marta. Pagsabi niyo po sa inyong mga sarili, sa inyong mga kasama, mga kapatid, kung ano po mga patay sa iyo, bubuhayin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Di ba? Kung ano ang nangyayari, kung ano yung mga patay ngayon sa buhay mo, mga kapatid, bubuhayin ng Diyos. Patay ba ngayong relasyon sa Kanya? Bubuhayin ng Diyos yan. Sira ba ang relasyon mo? Naghihingalo na ba ang relasyon niyong pamilya? Relasyon niyong mag-asawa, relasyon niyong magkapatid? Relasyon niyong magmanugang at biyanan, magkaibigan, magpinsan? Bubuhayin yan ng Diyos. Amen po ba? Patay na ba ang iyong business? Patay na ba ang iyong kabuhayan? Bubuhayin yan ng Panginoon. Patay na ba ang iyong kuko? Ha? Di ba? O patay na ba ang iyong sinapupunan? Katulad ni Sarah, binuhay ng Panginoon. Hallelujah! Diba? Patay na si Lazaro ng 4 na araw. Ano sabi ni Jesus? Muling mabubuhay ang iyong kapatid. But verse 24, mga kapatid, the problem is, kay Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw. Sa muling pagkabuhay. So kanina, papansin niyo mga kapatid, hindi ba kayo nalilito? Ano po, verse 22, sabi niya kanina, nalalaman ko, ngunit nalalaman ko kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Pero sabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sagot naman itong si Marta, mga kapatid, totoo pong mabubuhay uli si Lazaro sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Bakit po nagkaganon? No po, kung mapapansin po ninyo, there is a big problem sa belief system ni Marta. Di ba? Kaya ano pong ginawa ng Panginoon, hindi muna po siya nag-perform ng time na ito, mga kapatid. Ano muna po ang ginawa ng Panginoon? Kailangan niyang i-seminar muna itong si Marta habang sila po'y nasa daan. Dahil ito pong si Marta, mga kapatid, meron pong problem sa kanyang belief system na po, para pong ang kanyang memory ay nagahang dahil sa sobrang taas ng gig na po na ini-install ni Jesus sa kanyang isipan, mga kapatid. Ano po yung taas ng pananampalataya na ini-install ni Jesus sa kanyang isipan, mga kapatid, hindi niya po ito ma-process ng gusto. Kaya kailangan installan muna siya at unti-untiin iyon po ni Jesus. Kaya kailangan siyang i-seminar. Pagdating ng verse 25, sabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sabi ng verse 26, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sabi niya kay Marta. Ano again, ang sabi ng verse 27? Sagot ni Marta, opo, Panginoon. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesayas na inaasahang paparito sa sanlibutan. So, kumbinsido na po, ito pong si Marta, tapos na ang seminar. Sabi ngayon ni Jesus sa mga kasama, let's go guys!
Saan ba inilibing si Lazaro? Sabi ni Marta siguro, doon po. O tara, punta tayo doon. At nung nahando na po sila mga kapatid, ano sabi po ni Jesus? Alisin ang bato. Tanggalin ang bato. Ano po? Sabi diyan, alisin ninyo ang bato. Sabi ni Jesus. Pero sagot ni Marta, ops. Siguro nagbibilang na si Jesus. 1, 2, 3, hanggang 7. Sabi ni Marta, ops. Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Pansinin po ninyo si Marta. Naniniwala ngayon, maya-maya, hindi na naniniwala. Di ba? Yan po si Marta mga kapatid. May problema ang ganyang mga tao sa kanilang mga belief system. Mga Kristyano, mga anak ng Diyos, meron ba tayong estilo ng ganyang isipan na naniniwala ngayon, minsan hindi, para kang si Marta. Kaya pagdating ng verse 14, nirebuke na siya ni Jesus, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko na sa iyo? Kung nananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Sabihin niyo po uli sa inyong mga kasama, kung mananalig ka, may makikita ka. Makikita mo. Sa mga naniniwala na merong gagawin ang Diyos, mga kapatid, na dakilang bagay, humanda ka. Makikita mo ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Amen po ba? Amen ba mga kasama? Amen. Iyon. Makikita natin kung gaano kadakila ang Diyos. Again, bakit ganoon po si Marta mga kapatid? Sa kanyang conscious mind, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay gumagawa ng himala, ang Diyos ay nagpapagaling, pero sa kanyang conscious, sa subconscious mind mga kapatid, si Lazaro ay nangangamoy na. Si Lazaro ay mabantot na. Si Lazaro ay mabaho na. Dahil 4 days na po siyang patay. Di ba ganyan mga 4 days na patay? Nangangamoy na yan, inuud na ng konti. Nag-agnas-agnas na mga kapatid. Di ba? Kaya minsan, maraming tao ang hirap mapasunod. Minsan may mga miyembro ng mga simbahan, ganyan din. Ang hirap mapasunod. Minsan naniniwala, minsan naman hindi. Pero salamat mga taga-CDC o mga Kristyano na nakikinig pa sa akin. Ano pa? Wala pong ganyan sa inyong mga simbahan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Purihin po ang dakilang Diyos. Tayo po mga taga-CDC. Kumusta na ang ating conscious mind? Naniniwala ba tayo sa ating CDC venue? God will provide? Yes. Ang problema sa ating subconscious mind, pandemic ngayon, napakahirap ng buhay. Di ba? Ganyan na iba sa atin. Mga kapatid, pastor, bawasan niyo na po ang pag-encourage na po sa mga miyembro. Dahil sa idna. Mga kapatid, hindi po na nasa id because nothing is too hard for God. Amen. Yes. Dahil walang mahirap sa Diyos. God is able. Ang Diyos ay magagawa. Amen ba mga taga-CDC? Kung kayo po ay nakikinig, chat kayo dyan. Amen! Amen! Amen po ba? Hallelujah! Purihin po ang dakilang Diyos. Ano po? Mag-agree po kayo. Ano po? Pwede po kayo mag-respond sa atin pong mensahe. At kung gusto niyo pong marami pong mapagpala ng atin pong itinuturo sa inyo, napapakinggan po ninyo, lahat po ng mga pastor na nagtuturo sa inyo mga kapatid, i-share po ninyo. Ano po? I-share po ninyo, pasa po ninyo para marami pong makapakinig ng mga salita ng Diyos na atin pong ipinapangaral sa atin pong CDC. Purihin po ang dakilang Diyos. Sabi po ng Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Mga kapatid, wag po nating gayahin ang estilo, ugali, asal, gawi, standard, kaugalian ng mundo. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Hayaan natin ang Diyos ang bumago sa atin bilang bagong nilalang sa paraan ng ating isipan. Mga kapatid, sabi diyan, changing the way you think. Magbago po tayo ng iniisip. Then, you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect.
Alam niyo mga kapatid, hindi natin talaga maintindihan kung ano po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay hanggat hindi natin binabago ang atin pong isip. At kung gusto natin talaga ng himala, change the way you think. Mag-isip tayo ng himala, mag-isip tayo ng pag-angat, mag-isip tayo na gagaling ka. Amen po ba? Hindi yung iniisip natin, hindi na ako gagaling, wala na akong pag-asa, hindi na ako makakaalis sa kahirapang ito. Change the way you think. Kung ikaw ay tinatamaan, para ba nakakaramdam ka ng sintomas ng COVID, wag kang mag-isip na para bang naku, COVID na to. Naku, baka makahawa na ako. Magbago tayo ng isip. Di ba? Magbago tayo ng iniisip mga kapatid, sapagkat makaka-apekto yan ng malaki sa atin. Di ba? Minsan ganyan sa pamilya, masyadong extreme. Ano po? Oy, galing ka sa labas! Diyan ka muna! Diyan ka maghubo! Diyan ka maligo! Di ba? Dapa ka! O, yung inuhos pa nila. Yan, ganun. Masyadong mga kapatid. No, di ba? Minsan may mga ganyang mga kapatid. Change the way you think. Kaya kayo naniniwala ng kapamilya mo, lumabas, naniniwala ka na yung virus, na naka-encounter niya, namatay yung virus. Gumaling yung mga tao may sakit. Ano po? At hindi siya nahawa. Then mga kapatid, you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Meaning, hindi natin maintindihan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay hanggang hindi natin binabago ang ating pong isipan. Kung ano po laman ng ating isipan. Ang hirap pong manood ng dalawang TV na magkaibang channel na tapos naka-full volume. Channel 7 saka Channel 2. Tapos yung isa kantahan, yung isa gera. Palagay mo maintindihan mo pinapanood mo? Okay lang sana kung dalawang TV pero ang channel. Di ba kahit 3 TV, kahit 5 TV, pero ng channel. Pero kung magkaiba ng channel o kaya 3 TV, magkaiba ng channel, palagay mo maintindihan mo. Yun ang sabi. Para maintindihan natin kung ano po ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, di ba? Kung anong gusto ng ating Panginoon, ano dapat natin gawin? Mag-decide ka, patayin mo yung isa. Kung gusto mo ng channel 7, patayin mo yung 2. Di ba? Kung gusto mo ng channel 2, o dahil wala ng channel 2, channel 5. Di ba? O channel 9, channel 13, o cable, ibang channel, mga kapatid. Yun po ibig kong sabihin. Mga kapatid. So, para mabago ang ating isipan, mag-decide ka. Na po, at karagdagan mga kapatid, para mabago ang ating isipan, ang dapat po natin gawin, pakipindot. Ayaw. Yan. Sabi yan ng Romans 15 verse 4, mga kapatid, ano dapat natin gawin? Read God's Word daily. Nasabi yan, anumang nasa kasulatan, noon pang una ay nasulat, siya'y katututo natin. Mga kapatid, every time na ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, natututo ka. Sapagkat lumalakas ang ating loob. Pangalawa, lalakas ang iyong damdamin. Lalakas ang iyong kalooban. At magkakaroon ng pag-asa. Kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Kaya kumusta na hanggang ngayon? Di ba? Kaya hindi ka maging matatakutin mga kapatid na dapat natin gawin. Read God's Word. Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasulat doon, sa gayong giginhawa ka at magtatagumpay. Mga kapatid, meditate day and night sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos. And Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So nadidevelop ang faith from hearing and hearing. One hearing is not enough. Kinakailangan mga kapatid, hearing and hearing sa salita po ng Diyos. Hanggang masaturate ng Diyos ang ating isipan, ating buhay mga kapatid. Ito po'y instulan natin ng instulan ng salita po ng Diyos. Di ba? Hanggang sa ikaw ay mag-soak na, magbabad na, mamarinate na sa salita po ng ating Diyos. Hanggang ang iyong ihininga, hanggang ang iyong buong buhay, ang iyong isip, ang tibok ng iyong puso, salita na ng Diyos. Sabihin niyo sa inyong mga kasama, i-marinate mo ang iyong utak sa salita ng Diyos.
Kapag ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nasa sa atin, you will become a living Bible. At sa oras na pangailangan, mga kapatid, meron kang mahuhugot sa iyong isipan, sa iyong damdamin, sa iyong puso, pangontra sa kaaway. Pamblak sa kaaway. Ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos. Ang buhay natin ay parang espongha. Kung ang espongha ay nakababad sa tubig, kapag iyan ay pinisil mo o piniga mo, ano lalabas? Tubig ng buhay. Kung tayo pibabad sa salita ng Diyos, kapag piniga tayo, pinisil tayo, mga kapatid, ang lalabas sa bibig natin, ang lalabas sa buhay natin, salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, muli, nag-warning ako sa inyo, nagpapaalala po ako sa atin, mga kapatid, wag natin sayangin ang ating mga oras lamang sa Facebook. Hindi ko sinasabi masama Facebook, minsan nagpe-Facebook din po ako. Pero kung lahat na lang ng panahon mo nasa Facebook, Dota kaya, ML kaya, Clash of Clans kaya, Netflix kaya, ano po, kung anumang mga humaagaw ng attention mo, palapit sa Panginoon, mga kapatid, na diyan ka nabababad, kaya walang napipiga sa iyo na salita ng Diyos. Iyan ang napipiga sa iyo. Di ba? Kaya kung saan tayo nakababad, yun po ang napipiga sa atin. Kaya again, mga kapatid, para po ang ating isipan, ang ating pambuhay, ay ganap pong matransform para matig natin kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ibabad natin ang ating isipan, ang ating puso sa salita po ng Diyos. At kapag tayo babad sa salita ng Diyos, alam naman natin, mga kapatid, every time na gusto tayong gamitin ng ating Panginoon, wow, madali po niya tayong magagamit. Unless you are willing to change your mindset too hard to understand the purpose and the will of God for your life. Unless, mga kapatid, na hindi natin bagnago ang ating pong isipan, mga kapatid, mahirap talaga nating maunawaan kung ano po ang layunin, plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Minsan yung mga tao, baka tayo po maging dahilan pa. Ano po? Yung mga taong hindi nagtataglay, mga kapatid, ng sabihin nga natin, yung bang hindi niya batid kung ano yung gusto, mabuti, ganap, at kalugod-lugod na kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, ang gagawin pa po natin sa halip nating unawain, suportahan yung sinasabi ng mga leader natin, baka kontrahin mo pa. Kasi may nagbablock sa iyong isipan. Baka yung vision, hadlangan mo pa. Yung preaching, harangan mo pa. Hindi mo sang-ayunan. Negatibo ka agad. Pero yung tao po na kanya pong isipan, mga kapatid, ay hindi, sabihin natin, katulad nga ng Romans chapter 12, verse 2, hindi nakaayon sa mundo, mga kapatid. Sa halip, binago na siya ng ating Panginoon, kaya alam niya na kung anong gusto ng ating dakilang Diyos. Wow! Yan yung mga taong masarap kasama. Ano pa? Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya number 1, change your mindset. Second, ayan, lampasan natin yan. Associate yourself to the people full of faith. Makisama po tayo sa mga tao, mga kapatid, na punong-puno po ng pananampalataya. Sino po yung mga taong yan? Ito po yung mga taong alam mong nakakatulong sa atin, nakakatulong sa iyo, sa tuwing ikaw ay nanghihina, pwede kanyang napapalakas, nalilift up, napapaangat ang iyong espiritu, ang iyong buhay, sa sandali na ikaw ay nanlulupaypay. Kung ikaw ay nanghihina na at wala pang magli-lift up sa iyo, na malakas sa pananampalataya, mga kapatid, ano na ang mangyayari sa buhay mo? Baka dapang-dapa ka na. Kaya ang tanong, kanino ka nakikipag-associate? Kanino ka nakikisama? Ngayong pandemic na ito, sino yung mga kasama mo? Sino yung mga kaibigan mo? Yung mga kalaro mo sa Dota, na mura ng mura? Gaming, mga kapatid, di ba? Yung mga kabarkada mo, na kung saan ka dinadala, sa inuman, sa hindi maganda, di ba? Iba. Di ba makisama tayo, sa dadalahin tayo sa mabuti, no? Dadalahin tayo palapit sa atin pong Panginoong Diyos, no? Katulad nga po ng pandemic na ito, mas maganda dumikit po tayo sa mga taong puno ng pag-asa, sa mga taong optimistic, sabi nga na po sa mga siyempre Kristiyano po yan, na po sa mga taong positive thinker, mga kapatid. At siyempre tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga leaders, mga kapatid, napakahalaga po na tayo yun. Na po, tayo po yung mga positive thinker. Ako,
Ito, yung tatlong ito, actually, na ano ko to yung, meron lang akong napanooran na ano, sabi ko, ang gandang i-apply nito, ng mga, isang movie, na po, na tungkol sa leadership, na po, na kinuha ko yung tatlong ito, at sabi ko, sabi, i-apply nito sa buhay ko, kaya ina-apply ko siya. Ano po, yung leadership characteristic, number 1, charisma. Sa time ng pandemic na ito, napakahalaga po mga kapatid, ito man ay sa church, sa government, sa business, sa family, mga kapatid, napakahalaga na yung karisma. Sa panahon natin ngayon, kailangan ng karisma. Magiling tayo sa tao, maging kawili-wili tayong mga taong kausapin, nakakaakit, hindi yung nakakalungkot, iniiwan tayo dahil masyado tayong masungit, nawala sa lugar. No, dapat marunong po tayong makisama. Iyan ang isang karakter ng isang good leader. Yung ating Pangulo, kaya magaling, yan. Meron siyang tinatawag na karisma. Pangalawa, tolerate. Pag sinabing tolerate, mapagpaubaya. Mga tao ngayon, masyado ng boring mga kapatid. Pag sinabing tolerate, pag masyado tayong mahigpit, na lahat na lang pinupuna. Ano po? Kapag nagkamali ang tao, lawakan natin ang ating isipan, magpaubaya tayo na hindi naman tayo nakikipag-compromise sa kanilang maling ginagawa. Bigyan natin sila ng chance matuto, chance magbago. Ano po? Tintay na huwag tayo perfectionist. Ano po? Taasan natin. At siyempre, napakahalaga po sa siyang leader yung tinatawag na sacrifice. Willing tayong mag-sacrifice. Ano po? May mga encounter tayo na nagpagawa tayo sa site. May mga trabahador tayo na gabi na, hindi na makasakay. Siyempre, ikaw bilang leader, ikaw na nagpapagawa, willing mo silang ihatid. Ilang beses akong naghatid sa alauli. Merong nawala ng kadena, naputulan ng kadena, sige, willing akong ihatid sila. Di ba? Yan ang karakter, dapat yan ng isang mabuting leader. At siyempre, ang ating pong model dyan sa bagay na yan, walang iba, kundi si Jesus. Sinacrifice niya kanyang buhay, inialay para sa atin bilang mga leader, alay din po natin ang ating mga sarili para sa iba. Parito si Jesus, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Andito tayo bilang mga leader para mag-sacrifice, para maglingkod, hindi tayo bukusin. Ano pa? Kaya, so, associate with the person. You have faith, mga kapatid, na matutulungan tayo. Ano po? Yung mamementoran tayo sa pamagitan ng kanilang buhay. Bakit po si Saul? Napansin niyo po ba? Wala siyang tauhan ng mga giant killer. Napansin niyo po ba yun? Pero si David, marami po siyang sundalo na nakapaligid sa kanya ng mga giant killer. Tanungin niyo po kung bakit. Tanong ka, IJ, kung bakit. Bakit po? Yan. Dahil si David po ay giant killer. Samantalang si Saul, hindi po siya giant killer. Dahil si Saul po ay takot sa giant. Kaya nakapaligid kay Saul, mga takot din. Di ba? Kung pastor, takot sa demonyo, tumatakbo sa labanan, yung mga leader niya, tatakbo rin sa labanan. Tatakbo din sa demonyo. Di ba? Masigit yung mga miyembro niya na gano'n. Pero kung yung kanyang leader, kanyang pastor, mga kapatid, di ba? Yung nga, willing humarap sa problema, na po. Katulad po ni David, wow. Na po. Yan. Si David ay napaligiran po siya ng mga taong, wow, mga kaya din pumatay ng mga higante. Dahil si David, na kanilang leader. So, yun. No, kaya napansin ko, kung ano kasama mo, dahil si David ay ganon, yung mga nakasama niya ganon din. Pero si Saul ay matatakotin, kaya nakasama niya, matatakotin din. Sa Acts chapter 4, verse 13, ano pa, sa Tagalog na lang, nagtaka mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangan pinakita ng Pedro 1, lalo na mabatid nilang mga karaniwang tao lamang mga ito at hindi nag-aral, nakapagkilala nilang sila'y kasamaan ni Jesus noong nabubuhay pa. So dito makikita natin mga kapatid, kung gaano katapang, kabold, mangaral ng salita ng Diyos. Ito pong si Pedro at si Juan. Ano pa? Tapos, napag-alaman nila, hindi ito mga nag-aral. Hindi ito mga train. Ano pa? Sabi diyan, hanggang mapagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. Kaya pala, associate pala ito. Ano pa mga kapatid? Bakit sila ganun na associate sila kay Jesus? Kaya ganun sila magsalita, ganun sila tumindig, ganun sila mamuhay mga kapatid, parang Jesus. Kasi nga, sino? Sila, na-associate sila kay Jesus. Kaya associate, mga kapatid, with
the people full of faith. Isang illustration si Naaman. Si Naaman po mga kapatid ay isang commander ng Syria. Magaling po siyang mandirigma. Na po, alam ko kapitan niya tato eh. Na po. Ngayon, nabalitaan niya sa Israel merong nagpapagaling. Pumunta siya sa hari, may dalang sulat na mali pang interpret ng king ng hari. Sabi niya, aba, sino ako para magpagaling? Diyos ba ako? Gera lang yata ang gusto nitong hari ng Syria. Hanggang dumating si Eliseo. Sabi niya, sabihin niyo sa akin pumunta. Tapos nagpasabi si Eliseo, ganito ang gawin niya. Maglublob siya ng 7 beses sa ilog Jordan. Aba, nang malaman ni Haman iyon, niresist niya po yun. Ang sabi niya, aba, ni Naaman, niresist niya po iyon. Na, ba't hindi na lang dun sa dagat ng Murong? O dagat kaya ng Baga, mas malinis, dun pa sa parang pusali na ilog Jordan. So tanggi siya, parang kanal ayaw niya. Kaya lang mga kapatid, meron siyang isang kasama. Nung time na yun, na merong malaking pananampalataya, sabi niya, Commander, Sir, di ba sabi niyo lahat ng paraan gagawin niyo, gumaling lamang kayo, kaya nga po nagpunta tayo rito. Alam niyo po, simple lang naman yung pinapagawa sa inyo. Maglulublob lang po naman kayo ng 7 beses at after po nun, sa ika-7, gagaling na po kayo. Aba, napag-isip-isipin na Aman, aba, may pinupunto ka. Mayroong tama sinasabi mo. Kaya nang ginawa po nitong sinaaman. 1, lumubog siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag angat niya, wow mga kapatid, yung kanya pong balat ay naging singkinis ng kutis ng sanggol. Yung balat niya naging singkinis ng sanggol. Wow, amazing. Miracle. Anong dahilan? Merong tao na merong mataas na pananampalataya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-CDC, mga taga-ibang simbahan, o sino man po kayo na nakapakinig mga kapatid na mensahe po natin na ito, sino po ang inyong kasakasama sa ngayon? Sabi nga, bad company, corrupt, good character. Kapag tayo po ay surrounded with a person of full of faith, positive thinker people, lahat ng mahirap sa iyong paningin, ito po ay nagiging madali. Hard thing will become easy if you surrounded with a positive thinker and full of faith believers. Kaya, yan lamang po yung dalawang bagay. Wala pong mahirap sa Diyos. Nagiging mahirap lang para sa atin dahil nagkukulang tayo ng paniniwala o pananampalataya. Kaya number 1 na dapat natin gawin, change your mindset. Mga kapatid, ito na yung time na baguhin natin ang ating po mga old beliefs. At saksakan natin ito, installan natin ito ng salita ng Diyos. At pangalawa, kanino ka nakikisama sa panahong ito. Di ba? Mas magandang makisama tayo sa mga mananampalataya. At kung ikaw ay nakikisama sa mga hindi mananampalataya, nawa ikaw ang humawa sa mga taong iyon. Hindi ikaw ang madala nila sa masama. Hindi ikaw ang nadadala nila sa mali. Tayo po ang humawa sa kanila. Nawa po, tayo pong lahat ay napagpala ngayon pong umagang ito. Palakpakan natin ang atin pong Panginoong Diyos. Pwede ba? Mawi tayo uli. Tapos, ano tayo? Manalangin tayo. Shell, awitin natin uli yung kanina. Wala pong mahirap sa Diyos. Wala pong imposible sa ating pong Panginoong Diyos. Sige. Kahit yung una, kahit yung verses, sige po, bago tayo manalangin, after po nito, tayo po ay mag-break of the bread, communion. Ano po, habang tayo maawit, mga kapatid, mag-communion po tayo. At habang tayo po ay aawit sa ating Panginoon, sa ating pong ministry time na ito, mga kapatid, kausapin natin ang ating Diyos. Kausapin natin ang ating Diyos. Surrender natin sa Kanya. Paniwalaan natin, mga kapatid. Alisin natin yung mga humahadlang, nagsisilbing sagabal, para hindi natin mapaniwalaan na walang mahirap sa Diyos. God is able. Si Sarah, 89 years old, nabuntis. Yung experience nila Jeremiah, yung mga Israelita,
lubog sila, down sila, bilanggo sila, alipin sila. Pero nangako ang Diyos, nothing is too hard for God. Nothing is too hard for me. Purihin po ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Sa aking isipin, kaya mong gawin. Bawat araw ko ay Amen. Pinaniniwalaan niyo po ba yan? Na ang bawat araw po natin ay hawak-hawak ng atin pong Diyos. Amen. Deklara po natin, walang mahirap. Amen. Sige po, minsan pa. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa iyo. Hallelujah. Makapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Amen. Walang imposible. Hallelujah. Wala nga pong imposible sa iyo. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. Hallelujah. Amen. Nothing is too hard for God. Siya nga po. Dahil ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na may lalang ng lahat ng sangkatauhan. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Maniwalaan po natin, wala pong mahirap sa Kanya. Manda po tayo, maniwala po tayo, walang mahirap sa Kanya. Nothing is too hard for God. Si Sarah, baog, na 1 taon, pagbalik ko, may anak na. May anak na siya. Wow! Walang mahirap sa Diyos at yun po'y naganap. Wala pong mahirap para sa Panginoon na hindi ito pa rin ang Kanyang pangako sa atin. Yes! Walang mahirap sa Diyos para hindi Kanya iahon sa iyong kahirapan. Walang mahirap sa Diyos para hindi Kanya mapagaling. Yes! Hallelujah! Walang mahirap sa Diyos para hindi ka matanggap sa trabaho, hindi ka makapasa sa exam mo, sa interview mo, in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Walang mahirap sa iyo, Lord, para hindi mo i-provide ang pangailangan ng CBC, venue, Lord God, sa 4 lanes. Walang mahirap sa iyo. Madali sa iyo na i-provide ang milyong-milyong halaga na kailangan po namin. Hallelujah! Thank you, God! Amen! Thank you, Lord! Walang mahirap sa iyo! Yes, Lord God! Hallelujah! Walang mahirap sa iyo. Kapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon. Yes. Paniwalaan po natin siya ang ating Diyos na makapangyarihan. Walang mahirap sa Kanya. Yes, Lord God. Hallelujah. God. Salamat po, aming Ama. Hayaan nyo nga po yung mensahe na ito na aming narinig ay tumubo, lumago
sa amin nga pong pagkatao, sa aming buhay pananampalataya. In the name of Jesus. Patuloy mong pangunahan yung aking mga kapatid, anongan po ang kanilang mga sitwasyon. Turuan mo kaming maniwala na walang imposible, walang mahirap sa iyo. Nothing is too hard for you. Salamat, salamat po. Pinagpala mo na ang bawat kapatid, Lord God, sa araw na ito. At tunay na mag-minister kayo sa kanilang buhay, katukin niyo ang kanilang mga puso, kausapin mo sila, bigyan mo sila ng uhaw at gutom, lahat kami, na kami po ay magbabad sa inyong nga pong mga salita, na siyang tutulong ng malaki para kami ay magkaroon ng lakas ng loob, magkaroon ng tapang, magkaroon ng pag-asa, at lalo pang matuto sa pamagitan ng inyong salita, sapagkat kayo po'y buhay na nagsasalita sa amin sa pamagitan ng mga salita mo po, salita ng Diyos. Salamat po, salamat po. At ngayon, kami po'y mag-aalaala ng iyong ginawa sa krus, Lord God. Sineselyohan po namin ang umagang ito. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alam na po natin, mga kapatid, regular na po natin ginagawa. Ano po? Bagamat hindi po traditional, naintindihan natin kung paano sinabi ng ating Panginoon na araw-araw ginagawa po ng mga alagad na po na alalahanin sa kanilang mga tahanan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus through communion. Ano po? At salamat po, may pagkakataon tayo na linggo-linggo, ito po ay nagagawa natin para i-deklara na ang Diyos po ang nag-iingat sa atin. Ang Diyos po ang ating kagalingan, ang Diyos po ang nagpo-protect sa atin, nag-redeem sa atin. At sabi po ng salita ng Diyos, itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y bago'y pagkanulo, siya po'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat po siya. Ang ginawa niya, pinaghati-hati niya, pinagpira-piraso ang tinapay at sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo, ang pagpalang Ama, salamat sa inyong katawan na tumanggap ng mga lati at bugbog na silbing dahilan upang anumang sakit meron kami po'y gumaling. Sinasampalatayaan po namin ang pangako ng inyong salita, by your stripe we are healed. Kaya sino mang may karamdaman, makipag-participate ng break of the bread na ito, Lord God, makatamo sila ng kagalingan. Hindi lang physical, maging emotional. Lord God, yung mga may kailangang kagalingan, emotional. Financial na kagalingan, Lord God. Yung mga may pagkakautang na malaki, Lord God, makakalaya po sila. Salamat, salamat po. Salamat po sa revelation po ninyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kanin po natin. Gayun din po naman, mataas magkapunan, ay hinawakan niya po ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo, sa tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Salamat po, aming Ama, ang sarong ito, o grape na ito ay simbolo ng banal mong dugo, na sabi na inyong salita, Hebrew 9:22, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya salamat, napatawad na po ang aming kasalanan. Meron na po kaming confidence na lumapit sa inyo. Dahil sa inyong dugo, kung paanong sa Hebrew chapter o sa Exodus chapter 12, yung mga Israelita na merong dugong kanilang mga pinto, yung angel of death yung dumating nung gabi, nalampasan sila. Lord, salamat po. Cover mo kami ng inyong blood. Protected mo kami ng inyong blood. Laban po sa virus ng umiiral sa mundong ito. In the name of Jesus Christ. Salamat sa redemption. Salamat sa protection. Salamat, salamat. At muli, naalala po namin ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo sa amin na iyan. Pinupuri ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Inumin po natin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom ng saro, pinapahayag po natin na si Jesus ay namatay, ngunit muling nabuhay. Yan po ang nagbibigay pag-asa po para sa atin. Purihin po ang dakilang Diyos, tapos na po tayo. Alam niyo naman po ang ating pong tungkulin. Every time na meron pong gawain, tayo po'y naghahandog. Sabi ng 1 Corinthians 16, verse 2 o 3, mga kapatid, no? Every first week, the week, mga kapatid, no, di ba? Darating po ang unang linggo, unang araw ng linggo, sila po ay nagdadala ng mga handog. Ibukod niyo po yan, tumawag po kayo, o kaya pwede po niyong puntahan ang inyong mga leaders, ang inyong mga pastor, no po?
at pinansin po natin. At palain po kayo at ibalik po ng Diyos sa inyo yung walang sawa niyo pong pagtulong, pagsuporta, pagbibigay ng tithes and offering sa atin pong simbahan. Yung mga may birthday, hallelujah, wala akong nakikita yun. Pagpalain po kayo ng Panginoon na lahat, yung mga nagdadaos ng karawan, ngayon pong Hunyong ito, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoong Diyos. Magtapos po tayo sa panalangin. Salamat po, naluwalhati po kayo, aming Ama. Naparangalan po kayo sa amin pong gawain ngayong nga pong umaga. Hayaan nyo nga po yung mensahe pong ito ay marami pong mapagpala, marami pang makarinig, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Salamat po na marami. Yung aking mga kapatid, batid nyo po yung kailang mga sitwasyon. Sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. Wala pong mahirap sa inyo. Yung sitwasyon ng mundo, sitwasyon ng bansa, sitwasyon ng aming pong probinsya, Lord God, yung iba't ibang mga issue, Panginoon Diyos, mga usapin, Lord God, sa inyo po namin, ina-entrust ang lahat po ng ito. Kabuhayan, Panginoon, wala pong mahirap sa inyo, may kakayahan kayong gumawa, tumulong para po sa inyo nga pong mga anak. Tulungan niyo lamang po kaming umasa, magtiwala, manampalataya sa inyo at magpasalamat na. Tatanggapin namin ang mga iniling namin sa inyo. Salamat sa kagalingan, salamat sa himala, salamat sa proteksyon, salamat po sa mga kabuhayan, sa trabaho, Panginoon Diyos, na inyo nga pong ipagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po. Ang umagang ito, sa inyo namin po ine-entrust. Maliwalhati po kayo, ano man pa ang aming gagawin. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po na anak ng Diyos, magsabi ng Amen! Amen! Amen. God bless po sa lahat. Hallelujah. Yan, sige. Kanta tayo. Katulad mo. Yes! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Masaya sa piling mo. O Jesus, sa pag-ibig mo. Katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.